Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tunay nga po na ngayon talaga namang araw po ng pagpapala. So mga kapatid, mga minamahal, kamusta po ang nagdaan nating isang linggo? Tayo po ba ay nakaranas ng mga pagsubok, mga suliranin, o baka naman po mga bayarin? So lahat po tayo dumaranas ng problema, kahit mga karamdaman. At alam niyo po mga kapatid, kahit sa aming buhay, ganun din, talaga naman po itong linggo na to, medyo marami rin pong challenges. Unang-una na po, yung pagkakasakit nga po ng mga bata. Alam niyo po, 2 buwan na po yata na halos naka-quarantine po yung bahay namin. Hindi, actually, yung kwarto lang. Kasi nagkahalilinan nga po yung mga anak ko, nagkapulutong po si Rush. Then nung magaling na, after 2 weeks, okay ka po, walang nahawa. Sumunod, nahawa naman si Rita. So ganun din po, after 2 weeks, si Rui naman. So ngayon si Rui po, 2 weeks na rin po. At sabi po nung doktor, magaling na nga daw po, pwede na rin po siya pumasok. Pero ang di na po nahahawa kasi yung si Emre, si Rich po. So hopefully, hindi na po mahahawa kasi nagkataon na halos 3 months na po na nagkasalin-salin. Parang sabi ko, may ilang pa na dapat, sabay-sabay na lang, para isang hirap na lang Pero alam niyo po mga kapatid, lahat po ng mga pinagdaraanan natin na pagsubok sa buhay, mabigat man o magaan, lahat po yan niloob po ng ating Panginoon. At diyan po, nagiging madali at magandaan po sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Yahweh. Amen po ba? So mga kapatid, isang katanungan ko, tayo ba nakaranas man lamang po na magkaroon ng pagkakataon na tayo makatulong sa ating kapwa? O maging kagaanan sa ating kapwa? O baka naman tayo ba naging dahilan ng panlalamang o makabigat po tayo sa ating kapwa? Ngayong araw po na to, nais ko pong talakayin ang pagbibigay na nagmumula sa binagong puso. Pero bago po lahat, maaari ko po ba kayong anyayahan na tumayo para pagbasa po ng ating salita. So buksan po natin ang ating mga Bible sa aklat na Lucas chapter 19 verses 1 to 10. Nakilala ni Zaccheo si Jesus. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis, at siya'y mayaman. Sinikap niyang nakita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya patakbo siyang nauna sa dadaanan ni Jesus at tumakit siya sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, "Zaccheo, bumaba ka. Bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy sa inyong bahay." Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. At lahat ng nakakita nito ay nagulong-gulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Zaccheo at sinabi kay Jesus, "Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya ng maka-4 na beses." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayan ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw." Tayo po yung buhat na nalangin. Panginoon namin, Yeshua, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito na kami po ay niloob mong magtipon-tipon
pagtitipon upang muli po ay mag-aral ng iyong banal na salita. Dinadalangin ko po, Ama, na ikaw po ang pumagitna sa aming church at sa gaya nga po ng sinabi ninyo na pag may 2 o 3 nagtipon-tipon, ikaw po ay nasa kalagitnaan. Ikaw po, Lord, ang maging ilaw at tanglaw sa aming aralin at nawa po ay huwag pong makita ang aking kahinaan pagkus ang iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po, Lord. Gabayan po kami sa buong service ng aming church na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na Panginoon Yeshua Christ. Amen. Maaari na po tayo sa po. So, ang pagbibigay po na nagmumula sa binagong puso. Mga minamahal, marami po sa atin. Sanay naman po tayo sa konsepto ng pagbibigay. Di po ba kadalasan po pera, offering, mga pagtulong po natin sa kapwa, o maging yung pagbabahagi po natin ng talento, yung talent, yung time, yung treasure. Ang tanong po natin sa ating sarili, bakit po ba natin ito ginagawa? Ginagawa po ba natin ito dahil alam po natin na obligasyon lang natin ito? O ito po ba ginagawa natin dahil galing sa puso? Tanungin niyo po yung sarili niyo kasi madalas po minsan, di ba, nangyayari sa atin, parang ginawa mo lang kasi alam po parang obligasyon po. So may part na parang napipilitan ka. Pero ang dapat po pala, ang pagbibigay po natin, galing po sa puso. Hindi yung napipilitan lang po tayo. So, doon po sa binasa natin, sa Lucas 19, nakita po natin yung buhay po ni Zaccheo na isang mayaman, makapangyarihan, pero kinamumuhian po siya ng lipunan. Dahil siya daw ay siya po isang mandaraya. Bilang siya po isang mandaraya, pinuro siya ng mga maniningil ng buwis. Ngunit nung matagpuan po niya ang ating Panginoong Yeshua, bigla po siya nagkaroon ng pagbabago sa kanyang puso. At yun, nakita po sa kanyang puso, nagbunga ng pagiging mapagbigay. So, bago ko po ituloy, i-explain ko lang po sa inyo, ano po ba yung maniningil ng buwis nung kapanahunan po ng ating Panginoong Yeshua. Ang sabi po dito, nung panahon ni Jesus, ang mga maniningil ng buwis o yun po yung mga tax collectors o mga publikano, kadalasan kinamumuhian po ng mga tao ng panahon yun. Ang tanong, bakit po sila kinamumuhian? Kasi una, itinuturing po silang makasalanan dahil sila'y nagtatrabaho daw para sa pamahalaang Romano na sumasakop noon sa Israel. Pangalawa, sila'y madalas mandaraya. Nagpapatong sila ng sobra-sobrang buwis para magkamal ng yaman. At pangatlo po, itinuturing silang traitor. Para sa mga Hudyo, ang pagiging maniningil ng buwis ay parang pakikipagkonsyaba sa mga kaaway. So yun po yung maniningil ng buwis. Actually, sa panahon po natin yan, di ba parang yan yung BIR, ano po? Actually, hindi naman po yun masama kasi nagiging masama lang siya dahil nga po sa yung sa pag-a-apply ba ng paniningil mo ng buwis. Kung ikaw, di ba may mga iba nangunguotong, nagpapasobra-sobrang tubo, doon lang po siya nagiging masama. So, tingnan naman po natin ang aral sa mga mula po sa buhay ni Zaccheo. Una po, number 1, ang sabi po dito, ang tunay na pagbibigay ay nagmumula sa binagong puso. Sabi po dun sa Lucas 19:8 kanina, Panginoon, kalahati po ng aking ari-arian, ibibigay ko sa mga dukha. Alam niyo po, sa panahon ngayon, minsan nakakabasa po ako niyan sa mga Facebook, yung mga billionaires. Ako nakita niyo, hindi ko alam yung mga pangalan, pero sobrang hirap po gawin nun. Hindi po ba kasi pagka yung kayamanan mo na inimpong mo, ang number 1 priority niyo po niya,
dyan, siyempre, yung sarili nyo. Di po ba? Pangalawa dyan, yung pamilya mo. Bakit kayo pamimigay yung kalahati? Di siyempre, pwede mong iwanan sa mga anak mo yon. Ang hirap nun na gawin, pero nakita niyo po si Sakeo na isang maningil ng buwis. Hindi man lang siya pinilit, hindi man lang siya sinabihan ni Jesus na, oh, bigay mo naman yung mga kayamanan mo para makabawi ka, magsisis ka sa mga salamat mo. Bagkus, siya po ay nagsisi. Nagkusa po siya na i-share ang kalahati ng kanyang kayamanan. Dahil ang tunay nga daw po na pagbibigay, hindi po sa pilitan, kundi sa pusong naantig at binago ng ating Panginoon. Dahil kapag ang puso ay binago, ang kamay ko, kusa na po bumubukas. So, naalala ko lamang po, nung araw po kasi, nung ako nag-aaral pa, hindi na po ligid sa inyong kaalaman na medyo nakakasurvive naman po, pero sapat-sapat lang po talaga. Medyo struggling po kami during that days. So, merong isang kasamahan po si Mami. Actually, pastor siya, si Ma'am Martin Santiago. So, naalala ko yun, hindi ako high school, basta early college. Binigay sa akin ni Mami yung papel na may sulat, galing nga po doon kay Ma'am Martin, teacher din po kasi siya. May pera, hindi ko maalala kung 1,200 o 700, din basta bakol. At nakalagay doon sa sulat, parang mag-continue lang daw ako sa faith kay Lord, tsaka mag-aaral daw ako ng mabuti. Tapos sabi ni Mami, binigay daw sa kanya yon ni Ma'am Marlene, ang sabi lang daw sa kanya, para bang meron lang daw kumuusap sa kanya, na wala namang, hindi naman sinasabi na pahimi, hindi naman nagkukwento ng problema, basta inabot lang sa kanya yung pera. And then, isa pang kwento po na nangyari sa amin. Nung nagsisimula po kami mag-asawa, nung mga nabuntis po kasi si Cookie noon, wala po talaga nakakaalam. Talagang siguro 5 months na po nung nalaman kasi nag-aaral po ako noon. Kumbaga, sobrang dismayado po yung pamilya ko, which is normal kasi akala nila, siyempre, ang pangarap po nila sa akin, expectation po nila sa akin is pataas. Para bang siguro, nasaktan yung mga damdamin nila, parang bumuhong pangarap, which is naiintindihan ko naman, kaya kami naman, nilihim po namin talaga. Yun nga po, hindi po kami nakapagpapacheck up man lang. Then meron ako isang kaibigan na meron siyang kamag-anak na nurse sa EMG, sa Hoson po, sa Pitas, sa public, sa may Pitas po. So ang sabi niya, sasamahan ko kayo sa tito ko para makapagpa-check up kayo. Sabi ko, sige ako, samahan mo kami. Sinamahan niya kami, yung kaibigan namin. And then, namit namin yung tito niya. Then, meron isang babae sa isang gilid na kaibigan naman din ng tito niya. Alam niyo po, yung babae po na yun, ang pangalan naman niya is Marlo. Tawag namin sa kanya si Ma'am Marlo, babae po. Nilapitan niya kami. Naalala ko po, alam niyo parang out of nowhere, parang gustong-gusto niya, close na siya sa amin. Siya po nagkasikaso sa amin, sinamahan niya kami sa ganito, sa ultrasound, libre lahat. Hanggang sa nung naging naging ka-close na po namin, parang anak po yung turing sa amin, tinutulungan kami. Hanggang sa bago po mga anak siguro, inabutan kami ng 500 pesos. Kapag hindi ko po kasi makalimutan, alam niyo po si Lord talaga may mga instrumentong hinihipo. Diba? Walang-wala man po kami nun. Hindi po siya nagkukulang. Alam niyo po si Ma'am Marlo, ninang namin sa kasal. Up until now, talaga close kami. Nakita po niya kung paano po kami nagsimula. Kaya pag nag-message po siya sa akin, anak, Eka, layo na Eka na narating nyo. Pag-uwi nga si Ninang, i-treat mo kami para gano'n. So, narinig ko lang itong number 1 po na pagbibigay na nagmumula sa binagong puso. Ito po medyo maiksi lang naman po itong topic na to. Medyo madali naman po siyang intindihin, pero pagpasensyahan niyo na po kung paano ko papaliwanag.
Pipilitin ko po yung kakayahan ko para ma-explain siya ng maayos. So, number 2 po, no, ang pagbibigay ito po ay bahagi ng pagsisisi. Nakita po natin, ano, bukod sa pagtulong sa mahihirap, nangako po si Zaccheo na isasakuli niya ng 4 na beses yung kanyang mga nadayang pera. So, ano po ang aral dito? Yung pagbibigay daw po, maaaring maging paraan ng pagtuwid natin sa mga mali po natin nagawa. Ibig sabihin ko, kung may mali po tayo nagawa, hindi lang po pala sapat yung basta masisi ka. Pero kasi, di ba lagi po natin nadidinig? Basta tayo magsisi ka lang ng magsisi, maliligtas ka. Pero higit po sa lahat, kung nagsisisi ka, mas gihanong po masarap na ituwid mo yung mga namali, bumawi po tayo sa mga nagawa po natin mali. Di po ba? O, meron po ba tayo kayo po, meron po ba kayong mga taong nasaktan o dinaya? Isipin niyo lang po, kahit hindi po ngayon, kahit sa mga nakaraang buhay po natin, meron at meron po tayong nasaktan. Hindi po natin mawawala sa buhay natin kasi hindi naman po tayo perfecto. Diba? Hindi lang po sa salita, sa mga gawa. Ang kailangan po natin gawin, inayos po natin, bumawi po tayo. Alam niyo, sa part naman po, isang experience ko din. Ito po nung una, kinakaya ko talaga to, hindi ko ino-open. Kasi nung sa personal na buhay ko po, alala ko naman, college, hindi po ako yung gumawa ng masama. Although, hindi ko sinasabi hindi po ako gumagawa ng masama, pero itong istorya na to, ako po yung nagawa ng masama. Actually, hindi po basta-basta masama, talagang medyo sobrang below the belt. Noong time din po na yun, graduating po ako ng college. So sabi ko nga po sa inyo, again, medyo struggling po kami talaga. Hindi ko po yung pagkakaidayan. Nabuntis pa po si Bowie, nagtrabaho ako sa Jollibee noon. Para siyempre kahit paano, hindi ko naman po lahat nagaling sa kabutihan talaga yung sinasahod ko. Pero kahit paano nakatulong. Yung mga kaibigan ko po, yung apartment po kasi namin na tinutuluyan, lagi pong nawawalan. Nawawala po, may nawawalang pera, may nawawalang gamit, may nawawalang relo. And then one time, magkakasama po kami sa apartment niya. Nag-inuman po kami. Nag-inuman, nag-happy-happy. So, sa madaling sabi, medyo nagkalasingan po kami. Ako naman po, yung iba sa taas po ng apartment na tulog. Ako naman po, sa baba, sa sahig, tabi ng pinto. Then mga madaling araw po, alauna, tulog na po kami. Naramdaman ko po may lumakad po natabig niya yung binti ko. Tapos yung pinto, tumama din sa binti ko dahil nasa tabi nga ako ng pinto. So nagising po ako. Nakita ko may tao. Wala po kasi laki yung apartment namin. Sa may sa may malapit sa Good Samaritan time na yun. Nakita ko yung tao, sabi ko, uy, kakang ganun. Ako po yung nakunang bumangon. Tapos hinabol ko pa nga po kasi sobrang bilis nung Nung nakita ko po, yung ako sigurado yung magnanakaw, di po ba? Nung nakita ko po, ginising ko na po sila lahat. Ginising ko sila lahat. Doon ka ako nagpunta, halika yung ako, samahan niyo ako. Ang masakit ng po doon, ako po yung pinagbintangan. Talagang medyo sobrang baba po nung tingin ko sa sarili ko nun. Talagang ito po totoong buhay. Pinagbintangan ko ako, nagpunta pa po sila mami, sila daddy during that time, buhay pa. Sabi ni daddy, pwede ka nilang pagbintangan pero huwag ka nilang husgahan. Nagpabarangay po kami noon. Then, talaga pong harapan, kausap ko po yung mga kaibigan ko. Yung isa na suspect ko na yung kapatid po niya, may suspect po ako kasi kakatawan niya talagang tinuro talaga nila ako na ako yung nagnakaw. Talagang nakasirkel ako sa kanila. Alam niyo, parang susuburin ako nung isa na nagpo-condemn po talaga sa akin. Then si Koki po noon, nasa labas ng pinto, tinawag na niya ako, halika na. Kasi nagkareklamuhan, ang masakit po sa akin doon, yung talagang matatalim na kaibigan ko, kinampihan po yung nagsabi. Siguro po iniisip nila dahil walang-wala kami. So kailangan ko. Pero hindi ko po talaga ginawa. Talagang sobrang down na down, tsaka sobrang sakit po ng loob ko. Yun na siguro, isa din po sa
pinaka-pinagdaanan ko na ang hirap po eh. Siyempre, kakalat yun sa mga ibang kaibigan pa namin, ganito, ganyan. Pero alam niyo po, sa nangyari po sa akin yan, ako po yung ginawa ng masama. Mas lalo ko pong na-realize na yung pagbibigay po pala, hindi lang po nakukuha sa mga material na bagay, bagkus maging sa pagpapatawad po natin at pagkalimot sa mga taong nagkakasala po sa atin. Kasi alam niyo po, kinalimutan ko po talaga kasi binura ko, kinuha pa nga po akong ninong nung nagbintang sa amin eh. Opo, may pain po sa puso ko, pero ba't mo kukuling ninong kung ninakawan pala kita? And then hindi ko po gusto yung nangyari sa kanya. Nabalitaan ko, nasa Australia siya, naging addict siya, naghiwalay sila ng pamilya niya. Hindi ko po gustong mangyari yun, pero somehow, diba, si Lord po ang nakakakita ng mga dapat pong mangyari. So nakwento ko lang, hindi po ako yung gumawa ng kasalanan ng time na yun. So, pangatlo po ang sabi po dito, ang pagbibigay daw po ay susi sa pagkalas sa kasakiman. Kung dati po, ang layunin po ni Zaccheo ay yumaman sa hindi po tapat na paraan, pero nung natagpuan po na si Yeshua, nabago po yung layunin niya. Naging gusto niya lang mag-share. Hindi lang mag-share. More than sharing kasi papalitan niya, babawi talaga siya. So, ang nakita ko pong lesson dito sa number 3, kapag tayo po ay nagbibigay ng bukal sa loob, ito po yung pumuputol sa tanikala ng kasakiman sa ating puso. Madalas po ang pangyayari naman ito, pasensya na po kayo kung nire-relate ko po sa experience, life experiences po namin. At alam ko, may kanya-kanya rin po kayong kwento tungkol po dito. So, dito naman po, ang pagkalas po sa kasakiman, di po ba tayo po ay nagtatrabaho, nag-iimpok, to the point na parang ayaw po natin bawasan yung iniimpok natin. Masyado po tayong nag-aalala na sa future natin, o nagiging sakit tayo, puro pang sarili yung iniisip natin. To the point na pag may humingi sa'yo ng tulong, example, kamag-anak nyo, o kaibigan, ibang tao, pag may humingi sa'yo ng tulong, agad-agad nyo po bang tinutulungan? Di ba parang, hingi sa inyo ng tulong, alam nyo na walang kasiguraduhan kung babayaran kayo. Hindi po kayo kabut-kabut makapagbibigay kasi iniintindi mo yung savings mo, yung pinahirapan mo, tapos ganun-ganun lang ihiramin nila. Pero alam niyo po, at the end of the day, bukas po yung palad mo eh. Si Lord yung nangungusap sa'yo. Hindi mo rin matitiis. Ikaw din yung nakukonsensya, lalo na kung alam niya po na meron ka namang ibibigay, meron kang tutukutin. Hindi ko po maintindihan, parang actually wala ka namang obligasyon sa nanghihingi sa'yo kung isipin mo. Pero, nandun yung part na binabagabag ka, hindi ka makakatulong. At pag binigay mo na, naibigay mo na yung hiling nila, oo, may part na parang nanghihinayang ka, parang hindi ka ganun ka-happy, pero aminin naman po natin ang hindi. Pagkatapos po natin ibigay, ito, subok na subok ko po. Parang ako po, nakawala sa tanikala, parang natanggalan ako ng stress, parang mas masarap po niya. Well, natatawa ka, mukhang na-experience mo to Totoo po na ang pagbibigay po talaga, susi po para makawala po tayo sa tanikala ng kasakiman. So, sabi nga po nila, di po ba, pagka humawak po tayo ng buhangin, dumakot ka ng buhangin, pagka po yan hinigpitan mo, habang humihigpit yung tabang mo, lalo po yan uubos. Sumusunod po yan sa mga sulok-sulok ng daliri natin, paubos ng paubos. So, ibig sabihin lang po, huwag po tayo masyadong maging mahigpit. Di po ba? Dapat para lang daw po tayong ilog, poles, na pag bumabagsak po yung biyaya, hindi naman po nananatili sa isang palad dyan Nakabukas lang po yan, tuloy-tuloy po ang agos niya. Paikot ng paikot ng paikot, at hindi po natin yan kayang pigilin. Mag-overflow blessings po sa atin. So, sa number 4 po,
medyo malapit na po tayong matapos. Ang sabi po dito, mas mahalaga kay Yeshua ang bukas na puso kaysa sa panlabas na anyo. So nakita niyo po, di ba, kahit na si Zacchaeus po ay makasalanan, pinili po siyang puntahan ng ating Yeshua. Ibig sabihin lang po, kahit ano man po ang estado natin sa buhay, di po ba, kahit anong pinagdaanan natin, kahit ikaw na pinakamasama sa mundo, wala pong imposible. Kapag po, hindi po, nilabihan po tayo ng ating Yeshua, wala pong imposible. Kaya nga po ang ating Yahweh, hindi po sa nakaraan yan bumabase. Hindi po sa nakaraan. Ang mahalaga po sa Kanya, yung puso po na handang magbago at magbigay. Ito po panlima. Hindi ko po akalain na matatapos ko po ito kasi actually, ito po nangiyaw ko ng sabi ko, ma'am, ano ba magandang topic natin? Sabi ko. Kasi, alam niyo po, sa araw-araw, gaya nga po sinabi sa inyo, marami po tayong presyo. Montik na nga po akong mag-collaborate. Magpapasubstitute na naman sana ako, pero sabi ko, hindi nga ako. Hindi mo pwede ka ako i-survive. Mag-survive na nito dahil si Lord ang ikilos. So ito na po tayo sa panlima. No? Ang sabi po, ang pagbibigay ay nagdudulot ng kagalakan at kaligtasan. Sabi po ni Yeshua, doon sa may Lucas 19, verse 9, ngayong araw na ito, dumating ang kaligtasan sa tahanan ito. So, nakita po natin na pag ang puso po natin ay bukas palad. Pag ang puso bukas palad ay puso tumatanggap ng kagalakan at pagpapala mula sa Diyos. Yun nga po, kagaya po na sinabi ko sa inyo kanina, na pag ang puso po natin ay talagang bukas palad na pagbigay. Yung flow sa atin talaga, hindi na po yung mapuputol. Huwag lang po natin babaguhin. At hindi na po mababago dahil i-claim na po natin na tayo po talagang kay Yahweh lang nananampalataya. So ano po ang aplikasyon natin sa ating buhay? Diba? Meron po kayong mga bagay na ayaw bitawan para sa Panginoong Yahweh? Pero po ang pagbibigay, hindi po sa militan. Sabi ko nga po sa inyo, bunga po ng pagmamahal ng Panginoon. So maghanap po tayo ng way. Maghanap tayo ng way. Pero tuturuan din tayo, higit sa lahat, ng ating Yahweh ng way. Upang makapagbigay, magpatawad, at tumulong po tayo sa nangangailangan. Hindi po bukas, hindi po next week, huwag niyo pong i-schedule. Ngayon din po mismo, kung naiisip niyo po, gawin na po natin bago po bumahod ang lahat. At para sa ating konklusyon, nakita po natin si Zacchaeus nga hindi lang siya nagbukas ng pitaka binuksan po niya yung puso niya at nang mabuksan niya, kasi binuksan mo yung puso mo, susunod na yung kamay mo, yung pulsa mo, yung pitaka mo, lahat na lubat. So ngayong linggo po na to, subukan po sana natin na tayo magbigay dahil hindi po kailangan, kundi dahil gusto po ng puso natin. Gawin po natin yan mga kapatid. At kapag nagmula po sa binagong puso, makakaranas po tayo ng kalayaan, ng kagalaman, ng kaligtasan, na kagaya po ng naranasan ni Zacchaeus. So, wala po sa ating makapagdadahilan ng kung ano mga reason. Gaya ko po, wala po akong rason para hindi po tumayo nga dito dahil kung si Zacchaeus nga po na di po ba na makasalanan binago, how much more pa po tayo na nananampalataya sa ating Panginoon Yeshua. Isa pa po, para matapos po ang ating paksa ngayong araw, siguro wala po ang dahilan